Ang hindi bagay sa Bagay na bagay. Tumayo na tayo at tumago na tayo sa pinakamakalagang bahagi po ng pagsamba. Ito po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Revelation chapter 2 at babasahin po natin mula sa talatang 1 hanggang 5. Book of Revelation chapter 2 verse 1 to 5. Ayan, dito. Meron pa nalagyan ng 2. Revelation chapter 2 at babasahin po natin beginning verse number 1 up to verse 5. Revelation chapter 2 mula po sa talatang 1 hanggang 5. Magkakaroon po tayo ng salit ng pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo sa 2, sabay-sabay tayo sa verse 5. Kung nakita na po, ang lahat po iniinig ang magsabi po ng Amen. Amen. Revelation chapter 2 verse 1. Unto the angel of the church of Ephesus write, These things saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. Verse number 2. I know thy works, and thy labor, and thy patience, and thou dost not fear the charity, and thou hast tried to save the apostles, and are not and unfound others. And has borne, and has patience, and for my name's sake has labored, and has not fainted. Verse number 4. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Sabay-sabay tayo sa verse number 5. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Purihin ng Diyos sa pagkabasa po ng kanyang salita. Gaya ng yung tema sa revival ng ating pong mensahe, ay pinamaganda po natin, Thou hast left thy first love. Manalangin tayo sa Panginoon. O aming Diyos na dakilang makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat kami na mayroong ganitong pagtitipon na ang layunin ay makita muli na kaming mga Kristiyano po minsan ay nanlalamig sa pananampalataya ay muli mong papag-initin. At alam po namin, dakilang Diyos, na ito'y posible lamang sa tulong ng iyong kapangyarihan, Banal na Espiritu at sa kapangyarihan ng inyong pong mga salita. Inyong pong tulungan ang inyong pong lingkod na magpapahayag ng inyong pong mga salita. Pangunahan niyo po at bigyan niyo po ng karunungan sa bawat salita, kaisipan at damdamin na aking pong gagamitin sa oras na ito. Banal na Espiritu ay kung mag-control sa inyong pong tagapagsalita. At bawang kalooban niyo lang po, O Diyos, ang maipahayag po namin sa aming kalagitnaan. At dalahin ko po, O Diyos, gaya ng aming pong layunin, magkaroon po sana ng revival sa mga kapatiran ngayong pong hapon. Sa iyo po kami nagpupuri, nagpapasalamat po, O Diyos, sa lahat ng ito. Kayo po muli ang maparangalan namin sa aming kalagitnaan sa tanging pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Mahapon po na po. Magandang hapon po! Nakakatuwa naman ang awitan niyo. Ang saka. Dapat ganyan talaga pagka may pagsamba, masaya. Hindi na nga tayo kung may kendeng, hindi tayo, hindi na may mga charismatic, ano? Wala tayong mga kendeng, sayaw-sayaw, tumatalon-talon, ano? Eh, sa awitan, masyado naman tayo conservative, ano? Pwede naman maging masaya nang hindi tayo gumagay. Ano? So, thou hast left thy first love. Na nakalagay po dito sa verse number 4, Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Kung modern English, iyong iniwanan ang iyong unang pag-ibig. Kung tutuusin, kung iisipin natin kung sino ba yung una nating love, siyempre ang Diyos. Naiwanan natin ang Diyos. Ginagawa na natin ang lahat ng bagay na hindi kalakip yung tinatawag na pag-ibig. Di ba mayroong 10 utos? At ang 10 utos din ay sinamarize na lang po, binuot sa 2 talata. Yung unang utos hanggang 5
Mamahalin mo ang Panginoon ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong pag-iisip, at sa Deuteronomy, ng buo mong lakas. At pagkatapos yung ika-6 hanggang ika-10 na utos ng Diyos ay nabuo sa mahalin mo yung kapitbahay, gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Pero mapapindi natin maiaalis ang katotohanan na kahit na tayo po nasa gawain ng Diyos, narito, huwag mo sasabihin kaya pag nasa church ka, ikay mainit at ikaw hindi nalalamig. Minsan nga kahit nasa church ka na, merong makikita kang panlalamig sa mga isa. Alam po, narito po tayo ngayon dahil sa kabutihan ng Diyos. God is good? All the time. God is good. Opo, talaga po ang Diyos ay napakabuti sa atin. Ano po? At tayo po natutuwa dahil ang Diyos ang ating ka-fellowship ngayong hapon sa panambang ito. Ba, hindi tayo pwede magkaroon ng panambang. Kung tayo-tayo lang, masaya ang pagtitipong ito kung kasama natin ang Diyos. Amen. Hindi lang natin kasama ang Diyos, naninirahan pa ang Diyos sa ating mga puso. Amen po ba? At walang pwede makapag-appreciate or makapagpasalamat ng ganitong pagtitipon, kundi yung tanging nakakilala lang kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Eh para sa iba, hindi walang kwenta, kalokohan, but doing. Matthew 18:20, sabi ng Bible, "For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them." Kung saan ang 2 o 3 ay nagtitipon magkasama sa aking pangalan, ako ay nasa kalagitnaan nila. Ay higit pa tayo sa 3. Narito ba ang Panginoon? Amen. Oh yes, He is here. At ang salita ng Diyos, mga kapatid, ang ating mapapakinggan ngayong hapon. At alam natin, malaki ang pakinabang ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Nasa salita ng Diyos, nalaman natin ang kaligtasan ay sa pagitan ng pagsampalataya kay Yesu Kristo. Amen mo ba? Amen. At ang salita ng Diyos, totoo lang, ang ginamit para isaayos at paguhin ang ating pong mga buhay. Right. Galing tayo sa magulong buhay. At ang salita ng Diyos, ang nagsaayos ng ating mga buhay. Amen mo ba? Amen. At ang masarap pa nito, naglilingkod na tayo pare-pareho sa Diyos. Amen. Dati, no, wala tayong mga ganong kaisipan. Ang isip natin puro pera, pag-aaral, pagpapayaman, ano po? At mga bagay na kamunduhan sa mundo ito. Pero may tanong ako ngayong hapon. Narito ba kayo ngayong hapon? Amen. Uulitin ko. Narito ba kayo ngayong hapon? Amen. Ang kulit naman ni Pastor. Kita-kita naman, narito kami ngayong hapon. Bakit ka na nagtanong? Alam niyo po, posible po na tayo narito ngayong hapon, physically, but spiritually absent. Pwedeng kaharap kita, nakati ka sa akin, nakangiti ka pa, no? Pero ang isip mo, nakakala. Ang isip mo, iniisip, ano, saan kaya makapunta mamaya? Saan kaya makakain? Ano, kamusta na kaya yung mga alaga kong baboy? O mga alaga kong ano? Kamusta na kaya? Naku, may test bukas. Ano yung ibig sabihin pagka nasa pagsamba ka? Dapat ang kaisip, ang hindi lang katawan mo ang narito, kundi maging ang kaisipan mo at puso ay nakatutok kung ano nangyayari sa sambahan ng Panginoon. Amen mo ba? Amen. At din, mga kapatid, kapag ka ganyan ikaw ay physically present and spiritually absent, hindi maganda ito. At ito ay hindi ito magbubunga ng hamon sa atin ng pagbabago at maglingkod. Kaya nga walang, kahit natin tayo, parang tayo hindi lumalago, parang wala tayong natututunan. Ang dami na natin design narinig, pero bakit? Ba't iba't ibang level ng pagbabago sa bawat isa? Merong talagang nahamon at naglilingkod, nagsusundini, pero yung iba, parang atin lang. Hindi ganun sa Baptist Church. Kayo narito, hindi para mag-aral lang, kundi yung inaral ay gamitin at ibahagi sa kapwa. Amen po ba? Amen. We may be here, but it is possible that our hearts aren't here anymore. Brethren, napakahalaga po ng ating puso ay nasa pag-aaral ng salita ng Diyos at nasa gawain ng Diyos. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos, to study God's Word is to love the Lord with all our hearts, with all our soul, and with all our mind. Same in serving the Lord. Hindi ka pwede maglingkod sa Panginoon na walang pagmamahal o pag-ibig. Sabi nga ng Ephesians chapter 5. Ito yung Ephesians, ano? Ephesians chapter 5, verse 1 and 2. Doon in-emphasize na sa pagsunod sa Panginoon, kinakailangan may love. May love sa Diyos. Ano? Ito yung Ephesians chapter 5, verse 1 and 2. Kung nakita na, sabihin, Amen. Amen. Be therefore followers of God as dear children,
and walk in love, as Christ also had loved us and had given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling Savior. Ito yung tagal na mabangong samyo. Kaya ano man paglilingkod, na duty bound lang, dahil tungkulin, tapos wala na yung love sa Diyos na ginagawa mo, walang kwenta. Kahit anong dami na lang ginawa mo, kahit anong sakripisyo na ang ginawa mo, ay pag hindi mo ginawa ito ng dahil sa pagmamahal sa Diyos, at sabi kayo, wrong motive. Maling dahilan. Kaya ka lang nagpapakita ang gilas dahil merong nagpapakita ang gilas ka dahil natin yung crush mo. Parang hindi rin tayo nagbago Nung tayo nasa datihan, di ba? Kaya kapogi ka pag-araw ng linggo. Hindi ka nakikinig ng mensahe na sinasabi ng pare. Kaya nakita, uy, hindi lang crush ko. Yung iba naman kaya nga rito ay dahil sa negosyo, naghahanap ng mabebenta ng kanyang produkto, networking. At saka isa pa, ang simbahan ay hindi lugar ng dating place, hindi ito park. Ano? Hindi ka narito para sa ganung bagay. Narito tayo para sambahin ng Diyos. Amen. Di ba nagalit si Kristo? Isang araw, dinala niya yung simbahan. Anong ginawa ng mga tao? Ginawa yung lungga ng mga magnanakaw, Mark 11:17. At nandun sila nagtitinda. Kaya pala sinabi ng Panginoon na ginawa yung lungga o den of thieves. Sapagkat yung pagninegosyo sa loob ng simbahan habang may samba, sa halip na yung mga tao, yung perang tangan nila, i-o-opening na lang, itatayos, aagawin ng mga negosyante sa loob. Kaya hindi dapat nagdinegosyo sa loob ng simbahan. Pag-aaral naman ng linggo, pagbigyan nyo naman ang simbahan na makinabang sa pinansyal na kailangan tuloy ito para ikausap ng gawain ng Diyos. Kaya mo ba? Amen. My house shall not be called a place of thieves, but a house of prayer. Kundi maging bahay, dalanginan. Somehow, brethren, there comes a time, dumarating ang pagkakataon, na nawala na yung ating excitement, nawala na yung ating saya. Nung bago ka nag-church, di ba? Bago ka nakakilala kay Kristo, kung makangiti ka, aabot ang gantenga, kung makakamay ko, Brad! Ngayon, wala. Alam mo, ramdam mo sa kapatiran mo kung masaya pa hindi. Kung lamig o mainit, di ba? Ramdam yun, kita yun, nakikita sa face, nakikita sa fellowship, nakikita sa face, nakikita sa fellowship, nakikita sa faith, pero hindi na mensahe ko What is affected kapag ikilamig? No? So, is this possible? Na ang una mong pag-ibig, yung unang dahilan mo kung bakit ka narito sa gawain ng Diyos, ay nawala na? Number one. Now, let's look at the reality. Reality sa Tagalog ay katotohanan. Letter A, yes, it is possible in God's Word. Posible po ito sa gawain ng Diyos. Alam niyo po itong Revelation chapter 2, balik tayo doon. Kung babasahin niyo ito po yung simbahan ng Ephesus. Ano po? By the way, ang Ephesus, dito po unang nagpastro si Timothy. Ang kanyang tatay sa pananampalataya si Apostol Pablo. Ano po? At yung baguhan niyang train sa ministry ng pastor, ay dito niya pinagpastor sa Ephesus. Kaya merong aklat nga o sulat ng Ephesians sa lugar ng Ephesus. Ano po? Kung mapapasin niyo po ang Ephesus sa verse number 2 and 3, dinescribe po rito at inilarawan kung anong klaseng tao o member ang narito. Tignan niyo po, verse number 2. I know thy works and thy labor. Active naman pala ang tao dito. Sila'y nagsasakripisyo. And thy patience. Matiisin sila. And how canst thou bear them which are evil? Maka Diyos, hindi sila makatiis sa mga gawaing masama. And thou hast tried them which say dear apostles, and are not, and hast founded liars. Sinusubukan niya kung yung mga tao ay sinungaling kung nagsasabi ng totoo. Look at verse 3. Revelation 2:3. And has borne and has patience. Sila'y nagpasal at matiisin for my name's sake, has labored and has not made it. Hindi sila nanlulupag-ipay. Pero, kahit sila'y maraming ginagawa, kahit ikay busy body,
Sa simbahan, ano sabi ng verse 4? Nevertheless, I am somewhat against thee. Merong bagay ako na laban sa'yo. Somewhat against thee. Laban sa'yo. And what is that? Because thou was left the first love. Yung iniwanan ang yung unang pag-ibig. Okay. Brethren, we are expected by the Lord to serve Him out of love. Inaasahan tayo ng Diyos na kung tayo magsisilbi sa Kanya, gagawa para sa Kanya, itinanda sa pagmamahal ko sa Kanya. Maganda naman talaga eh. Maganda naman lahat ng bagay ginagawa mo dahil sa pag-ibig, di ba? Tignan mo na si Pastor Jazz. Yan, yari ka na naman. Pag yan ay in love, nakapag naman. Maraming ginagawa yan. Eh, yung kanyang nililigaw, ipina-charcoal paint pa. Naksa. Wala din. Joke lang. Oo, pinubo ko. Hindi. Siyempre, pag in love ka, gagawin mo lahat para ano eh. Siyempre, di ba? Regalo ka, chocolate, di ba? O ano mga maisipan mo dyan, para maipakita mo lang doon sa babae, talagang, meron kang damdamin sa kanya. Kaya lang, tanggapin mo ang katotohanan na pwede magtagumpay at pwede rin mabigo. Kailangan Brad, tanggapin mo kung bigo. Hindi talaga kalooban. Ha? Hindi pa pinapanganak, Brad. Bata pa yun. Ayun! Teka, ba't sumasagot ka? Wait, check ko. Okay. Sabi ng John 14:15, if you love me, keep my commandments. 2 Corinthians 5:14. Ano sabi doon? Ganda itong verse ito. In 2 Corinthians 5:14, ano nakalagay doon? For the love of Christ constrained us. Because we thus judge that if one died for all, then we're all what? Dead. Kaya mga kapatid, kung meron isang bagay na pumipilit sa iyo kahit pagod ka na, puyat ka na, bat-bat ka na maraming problema, dahil mong iniisip, dami mo mga dinadala sa buhay, pero nandito ka pa rin. Bakit ka nandito pa sa church? Because of the love of Christ. Amen? Amen. Dahil sa pag-ibig mo sa Panginoon, ay hindi mo maatin na wala ka sa araw ng linggo sa simbahan. Dahil alam mo, ang Panginoon nagmamahal sa iyo, and in return, you want to show love also to Him. And because with love, pag ginawa mo isang bagay na may pagmamahal, ganda ng result. Naghugas ng pinggan, walang basa, malinis. Nagplancha, walang sunog. Naglaba, ang ganda pagkakalaba, linis. No? Luto, ang sarap ng luto. Pero pag ginawa mo ng walang pagmamahal ng isang bagay, bakit na nilalalab sa ano? Ha? Nagluto, sa unang lasa. Nagplancha, sunog. Naglaba, ha? May mancha pa. Wala sa loob ang ginagawa. Di ba? Pero pag ginawa mo ng love, inspired ka, yun. Kaya pag malalaman niya si Pastor Jazz kung in love, nag-iiba ang pananamin. Oo. Lagi nagpapagupit. Bakit natawa? Nagpapatrim lang ko naman. Si Pastor Jazz na may slide love. O, di ba? Pag ang tao ay in love, nagawa ko, nabango, di ba? Naayos, dinaalas ko lang. Ano ha? Ay, baka lang totoo kay Pastor Jazz yung first love never. Sinong first love niya? Secret. Secret pero. So number 1, ang pag-iwan sa una mong pag-ibig ang Panginoon ay posible na mangyari pala sa gawain ng Diyos. Kaya hindi malayong yung mawala dito eh. Hindi malayong yung dati narito, hindi na umaating. Talagang ano eh. Kaya kapag kasi narito ka lang sa ibang dahilan, hindi ka tatagal. Yung Kristiyanong dahil sa pag-ibig sa Diyos ay narito, yun ang tumatagal, nagpapatuloy hanggang sa dumating ang Panginoon. Amen. Pero yung ibang motibo, maya-maya, hindi mo na makikita. Now you see Him, now you don't. No? Second, it is possible also to see us listening to His Word
and yet our minds wander. Posible ba na kayo narito pero ang isip nyo namamasyal? Hindi ko kaya yun. Hindi ako Diyos eh. Ano kaya nasa isip nyo ngayon? Kayo ba'y nakikinig talaga ng Word of God? Amen! Baka may iniisip kayo ba? Iniisip nyo yung bahay. Iniisip nyo yung magulang nyo. Hindi ko masama mag-isip sa mahal sa buhay. Pero kung nag-aaral ka ng Word of God, sikapin mo na walang pwedeng umistorbo sa iyo at umabala sa iyo. Ang isip mo at puso ay talaga nakatutok sa pangangalan sa ng Diyos. Amen. Naalala niyo yung dumalo si Kristo? Luke chapter 10 ba yun? Na si bahay po ni Marta, Maria at Lazaro. Ang bisita niya, ang unang sumalubong sa kanya sino? Si Marta. Sabi ni Marta, Panginoon, welcome! Nag-visitation ng Panginoon ng mga apostol. So, ang ginawa nila, tuminelcome ng Panginoon at naupo. Pagkatapos ang nangyari po, sumunod na nag-welcome kay Kristo sino? Si Maria naman. Si Marta ang ginawa, nung dumating ang Panginoon, nakikinig po ba kayo? Doon dumating ang Panginoon, agad nagpunta ng kusina at ipagluluto sa pastor at ang mga kasama niya ng masarap na merienda. Samantalang si Maria, anong kanyang ginawa? Nang ang Panginoon ay pumasok at naupo, anong ginawa ni Maria? Siya ay naupo sa paanan ng Panginoon. Maya-maya, nagreklamo si Marta. Panginoon! Wala ka bang pakialam kung ako ay busy sa pagluluto ng masarap na makakain nyo, samantalang kapatid ko, walang ginagawa, tamad-tamad, no? Sabi naman ng Panginoon, Marta, thou art careful about many things, but one thing is needful. Meron isang bagay na kinakailangan na hindi mo ginawa ni Maria. At ano yun? Ang maupo sa paanan ko at makinig ng aking pangaral. Mga kapatid, amen. Sana pagka tayo nasa simbahan, ang buong focus mo at atensyon at pansin nasa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nasa salita ng Diyos. Kaya pag uwi mo, baon-baon mo yung salita ng Diyos. Yun ang natatandaan mo. Amen? Amen. Hindi ko ito pa isa. Pag may nag-preach, huwag yung tatandaan yung joke. Hindi yung joke. Ang mahalaga din yung aral. Amen? Amen. Ganun po. Ha? Anything done for God without love is not pleasing to Him. Now, point number 2. What may be the possible reasons why our first love can be gone? Ano kaya ang dahilan kung bakit ang ating pag-ibig sa Diyos o unang pag-ibig sa Diyos ay maaaring mawala? Now, tandaan nyo, ang kalamigan ng puso ng Kristiyano o hindi pagiging masaya sa gawain ng Diyos ay hindi basta-basta nangyayari. Alam nyo ba pwede malayo ka sa Panginoon pero nasa church ka? Pwede ka narito. Nakiti ka sa akin. Nakangiti ka pa nga eh. Pero totoo, ang puso mo malamig na. Malayo ka na sa Panginoon. Anong tawag sa napalayo na sa Panginoon? Backslider. Ano ba? Ngayon, paano nagkaroon ka ng lamig na ito? Handa na ba kayo? Letter A. Bakit nga kaya? Punta tayo sa Galatians chapter 6 verse number 9. Anong sabi ng Galatians chapter 6 verse 9? And let us not be weary in well-doing. For in due season we shall reap if we what? If we faint na. Tagalogin natin. At huwag kang mapagod sa paggawa ng ano po? Mabuti. Sapagkat sa tamang panahon, ikay aani kung ikaw ay hindi manlulu-ay. Mapagod ka na sa paggawa ng masama. Huwag lang sa kabutihan. Amen po ba? Amen. Pero hindi ba isang dahilan kung bakit ang Kristiyano nalalamig? Pagod. Due to being weary in well-doing. Pwede kang gumawa ng kabutihan, pero nasagad ka na eh. Na-stress ka na. Tama ba? Kasi ikaw lang gumagawa eh. Kasi yung iba hindi nagpa-participate eh. Ang tuloy nangyayari, hindi ka na masaya dahil wala ka na maintindihan dahil habang nakikinig ka, anong pakiramdam mo? Anong pakiramdam ng pagod pag nakikinig? Antok na. At gusto ng ano? Anong gusto na? Umuwi. Gusto nang matulog. Wala na siyang pakialam makinig dahil ano? Pagod. Dapat pala, pag ikaw na-attend ng church, sikapin mo na huwag kang puyat pagdating ng Sabado. Para pagdating ng umaga, relax ka. Amen. Pero wala ka magagawa talaga. May mga naghahanap buhay dito hanggang Sabado pa. Dahil nasa
maigpit na pangailangan, tapos dadalo ng linggo, ay talagang may pagod, ay may sakripisyo. Meron nga sa amin eh, yung Square Jerry, ano? Walang inoras na hindi tulog pag-preaching. Lahat ay tawa na lang. Hirap ano kayo. Yun na yung ka-member namin ng masa. Ano yung masa? Masandal ay tulog. Salamat na lang suot ay hindi member to. At andyan naman ang mga malulusog. Kaya po ang alto kaya tiniti ko na yung mga malulusog eh. Ay, get you. Magkatatawa mo dyan. Listen. It is possible to do something good for God, but we get weary and exhausted. Pwede tayong gawa ng kabutihan, pero pagod na. We are not all exempted in being tired in God's work. Pastor Jazz, napagod ka naman? Napagod ka na ba sa gawain ng Diyos? Totoo lang, simula talaga napagod kami. Yung nagdinisog ka, yung nagsosolo ka, hirap talaga. Kaya nabawasan ng pagod doon ng mag-asawa ko. Wala! Siyempre! Pinaglama ko na ng damit ko. Oo. May nagpa-planta na. Oo. May nagluluto na. Oo. Ano? Pero teka. Sabi ng asawa ko, teka papa, hinalata ako. Ikaw ba nag-asawa para kumuha ng katulong o mag-asawa? Hindi naman, katuwang naman. Pwes, magbalaw ka. Ba't tinutulungan mo naman ah? Di ba? Alam niyo ba ang buhay pag-ibig ay meron 5 lingwahe? Ooh! Hindi niyo alam yun. There are 5 languages of love. Meron mga 5 bagay na gustong-gusto ng tao pag sa mga nagbabahal. Una, natawag na act of service. Talagang sabi ang pastor, ano yun? Ano yun? Meron mga taong gusto-gusto pinagsisilbihan mo. Hindi ko alam kung ganyan ang business mo. Number 2, meron kang tawag na gift. Meron babae o lalaki na gusto ng niririgaluhan. Number 3, meron naman ang gusto ay travel. Ano yung travel? Masyal. Kung saan pupunta yan. Ano po? At meron naman pang-4 na tinatawag na words of affirmation. Yung, I love you. Sweetheart, love you. Sana pinagalan sa pastor ka. Ano? Love you. A hubby. Kaya lang. And then yung isa naman ay embrace. Gusto naman ng ni-asawa, siya niyayapos. So, para sa mga ni-asawa to, ha? Yung mga binata, hindi pa pwede, ha? Iniisip ninyo. Pangalanan to sa mga ni-asawa ito. Now, sa Bible ba may mga lingkod ng Diyos na napagod din? Yes. Number 1. Take for example, number 1, Elijah. In the book of 1 Kings of chapter 19, verse 9 and 10, Elijah got weary. Napagod din, no? Look at verse 9 and 10. And he came thither unto a cave. Dumating sa point na si Elijah pumunta sa isang kuweba and lodged there, doon sa tumigil. And behold, the word of the Lord came to him and said, what doest thou here, Elijah? Oh, Elijah, nasa kuweba ka. Ano ginagawa mo rito? And he said, I have been very jealous of the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown thine altar, slain thy prophets with the sword, and I only am left, and they seek my life to take it away. Ako'y naging seloso sa Panginoon. Pagkat ang anak ng Israel, hindi na sumama sa akin. Ha? Kanilang giniba ang mga dambana, pinatay ang mga propeta, ay propeta siya, no? At ako na lang natira. Ganito nangyari doon. Di ba nakalaban ni Elijah yung 450 propeta ni Baal? Tapos nagtagumpay siya, di ba? 1 against 450. Mismatch nga no? Pero, di ba, nangyari, nauna-munang sumamba yung mga propeta ni Baal, wala naman nangyari. Para mga adik nga, naghiwa-hiwa ng katawan, sigaw dito, pero wala namang bumabang apoy. Nang yung turn na ni Elijah, gumawa siya ng dambana, nilagyan ng gatong, binuhusan niya pa ng 4 na drum ng tubig. Binasa niya talaga. At doon niya pinatunayan kung sino tunay na Diyos ang talagang bumaba ang apoy.
Pero pagkatapos nun, nagalit yung reyna. Sino yung reyna yun? Si Jezebel. Sabi niya, sabi niya, pinagbantaan ang buhay ni Elijah. Dahil sa ginawa mo, ha, kukunin ko ang buhay mo, ganyan-ganyan. Tinakot si Elijah. Akalain mo si Elijah? Laban sa 450, hindi siya natakot. Sa babae lang natakot. Ba't mo natawa ka? Meron bang babae meron bang lalaki na natatakot sa babae? Meron bang asawa lalaki na natatakot sa asawang babae? Wala po. Ha? Luis, ikaw ba takot kay Rup? Hindi. Ano na? Gajun ka. Hindi ka takot dyan. Hindi po. Naman. Pero totoo po, hindi ko maintindihan bakit natakot si Elijah kay Jezebel kayong napatunayan niya na mas makapangyarihan ang Diyos niya kaysa Diyos. Yung si Jezebel, masamang babae yan eh. Di ba? Yung asawa niya si Ahab, di ba? Pati yung biyenan ba? Marami silang ginawa, tapos napakapangit na naging kamatayan nila. Nilamo ng aso, ganun po, duguan. Eh ngayon, bakit natakot sa Elijah? Nakalimutan niya agad na meron siyang Diyos na makapangyarihang pinaglilingkuran. Sino pa napagod sa Bible? Moses. Sa Genesis 15, 1-4. Napagod din si Moses. Sa Genesis 15, 1-4, after these things, the word of the Lord came unto Abraham in a vision, saying, Fear not, Abraham, I am thy shield and thy exceeding great reward. Verse 2, and Abraham said, Lord God, what wilt thou give me? Seeing I go childless. O nga naman. Sabi ng Diyos kay Abraham, God, ikay umalis sa iyong pinanggalingan. Gagawin kitang ama ng maraming bansa. Paramihin ko ang iyong lahi. Sabi ni Abraham at Sarah, Amen. Well, dumating na sa 100 years old at 90 eh. Lord, 100 na. Saan ang pangako mo? Wala pa rin kami ni Sarah anak. Di ba, to the point na inig pa si Sarah, no? Ito ba si Abraham tuto? Sabi kay Abraham, wala tayong anak. Ayan, nakatulong. Si Hagar, yung taga-Egypt. Sipingan mo. Wala man lang nabasa ng, ayoko! Diba? Grabe si Abraham. Okay lang sa kanya. Siguro maganda yung si Hagar. Aba, nagka-anak. Ano pangalan ng anak? Ismael. Kaya lang, nung magkaroon na ng parang anak na si Sarah at Abraham doon kay Hagar na pangalan Ismael, may nagtrato naman ni Sarah si Hagar at pinalayas ang mag-ina. Pero alam niyo kapatid, maigpit ang pagganti ng mag-ina. Sapagkat si Ismael ang naging pasimula ng mga tao at bansa ng Arab nation. At sila ay galit sa bansa Israel. Kaya hanggang ngayon, maigpit ang girahan. Maghigpit ang girahan ng mga Arab nation laban sa Israel. May kwento dyan eh. Tinulungan ng British at Israel sa isang pakikipaglaban dahil walang lupain yung Israel. Nanalo ang Israel sa gerang yun, napasa kanila yung kinititirikan nilang lupa. Noong una, hindi pinapansin ng Palestino, di ba Palestine ang kalaban niya? Ang Palestino, yung Israel kasi, wala din eh. Pero, nung makitang umuunlad ng Israel at naghihirap ang Palestino, ano nang nakaisipan ng Palestino? Gusto nilang ibalik yung lupain ng Israel. Hindi nila makuha. Tsaka ang Israel nung panahon ng gera, di ba? Marami nag-donate sa kanila ng mga armas. Kaya ang Israel yun, napakayaman. Pangalawa, napakaraming armas. At ikatlong advantage nila, mayroong kasunduan niya sa Diyos. Na kahit kailan, walang pwedeng umapi at tumalo sa bansang Israel. Dahil ang kamay ng Diyos ang nag-iingat sa bansang ito. Pero gayon pa man, itong si Moses, I'm sorry, hindi pala si Moses, mali pala ako ng story, it was Abraham, hindi si Moses. Bakit Abraham binabanggit ko bago si Moses? Si Abraham po napagod na. Kasi nga, hindi siya binibigyan ng anak ng Diyos. Hanggang isang araw, sa Genesis chapter 18, alam niyo yan? Sa plains of Mamre, sa verse number 1, tinalo ng Ama, Anak, Espiritu Santo si Abraham. At pinaganda ng cake, di ba? Ni Abraham yung tatlong persona ng Diyos. At pagkatapos noon, sabi niya, sa tamang panahon ng buhay, bibigyan kita ng anak. Yung pala, nakikinig sa kabilang tensi, no?
Si Sarah. At ang ginawa ni Sarah nung malaman niya siya magbubuntis at mga anak, nagtawa. Pinagtawanan niya ang Diyos. At sabi ng Diyos sa Genesis 18:14, ano yan, is there anything too hard for me? Meron bang mahirap para sa Diyos? Meron bang mahirap para sa Diyos? Wala po. So, ganun po nangyayari. Pagka inip ka na, sa iniintay mo sagot ng Diyos, tendency is manlamig ka. David, 2 Samuel chapter 11 verse 1. Itong malala. Verse number 1 and 2. Si David noong panahon yon ang tinaguriang hari ng Israel sa 2 Samuel 11 verse 1 and 2. And it came to pass after the year was expired at the time when kings go forth to battle, that David sent Joab and servants with him and all Israel. And they destroyed the children of Ammon and besieged Rabbah. Hindi nyo sabi sa uli. But David what? Ano yung David tarried still? Si David ay nanatili pa rin sa Jerusalem. Dati-rati, sumasama sa gera, isang araw, tinamad at nanatili sa palasyo. Verse 2, ano nangyari? And it came to pass, nung gumabi na in an evening time, that David arose from off his bed at naglakad sa bubong ng bahay ng hari. And from the roof, he saw what? Nakakita siya ng babae na naliligaw. Bastos na ng babae ito, wala man lang katabing-tabing yung paliguan niya, no? Kaya nakita ni David na hubat yung asawa ni Uriah. Ang pangalan ng babae si Bathsheba. Kaya pala Bathsheba eh. Naliligo Bathsheba? Bathsheba? Naliligo ba? Aba, siyempre, kahit sino lalaki pag nakakita ng, wow! Grabe, no? At may asawa ka na. So, ano nangyari? Halimbawa, sa hari yun, tinasundo kay Joab at walang tanggi yung babae at pumayag siyang sitingan ng haring David. So, anong ginawa ni David? Siya nag-commit ng adultery o pakikiapit. Ito ang problema niya. Paano kung magbunga ang kanyang ginawa? Ang asawa pa naman ito ay ang magiting na general ni David. Sino yun? Si Uriah. Ngayon, di pagdating ni Uriah, gumawa siya ng paraan. Alusot ba? Para hindi siya mapagdiktahan. Uriah! Kamusta? Ayos po, mahanari, tagumpay. Ang aming laban. Pahinga ka muna. Uwi ka muna sa iyong bahay. Miss ka na ng misis mo. Sir, salamat ko sa inyong offer para kayo umuwi sa bahay namin. Kaso, hindi ko ma-attend na nasa pamilya ako. Samantala yung mga kasama ko sundalo, ay nandito pa. Unfair yun. Huwag na lang po. Okay na lang po. Okay. Salamat na lang po sa offer. Hindi na kalusot si David. Ano kayong gagawin natin? Alam ko na. Pag gagawa ka talaga ng kasamaan, dahil mo naiisip na pamamaraan. Para makalusot ka eh. Para ma-absuelto ka sa kasalanan eh. No? Ano nangyari? Joab, ako, ilagay mo, pag susunod yung gera, lagay mo sa harapan. Lagay mo sa pinakaharapan. Para madaling ano? Madaling mamatay si Uriah. At nagtagumpay nga. Namatay si Uriah. Dalawang malipit na kasalanan ang ginawa ni David. At ano po yun? Adultery and murder. And it was all because napagod si... Alam mo, hindi tayo pwedeng tumigil. Huwag na napapagod tayo. Hindi ako pwedeng tumigil. Hindi ako naiingit pa sa mga pastor. Papakabakasun pa. Pakain-kain pa kung saan-saan. Kaya ka naman yun eh. Pero bakit hindi ko ginagawa? Dahil marami akong trabaho. Hindi ko maiwan-iwanan yung gawain ng Panginoon. O, nagpapahinga naman ako. Siyempre, ang inyong lingkod, 63 na eh. May maintenance na. Tell me Satan, merit 40 milligrams. May high blood na eh. Tapos sa gabi, rosuvastatin. Ang brand ay Roswell. Ang cholesterol, kala nyo madali. Meron pa akong pang rayuma, uric 40 per buxostat. Tapos meron pa akong arthritis 3 galing kay Pastor Ernie. Ngayon sumasakit mo ang barrel reflex. Pag matagal na katayo, that's my problem now. Pero tinitiis ko lang dahil mahal ko kayo. Amen! Hindi joke yun ha, tunay yun. Totoo po. Buti nga, may kasama ako na nag-drive eh. Problema ko siya, pag nagmamaniyaw ko siya, magtukin na ako eh.
Kaya hindi ko pwede mag-drive ng walang kasama kahit malapit na. Ha? Pakakain na kita kahit saan. Huwag mo lang kong iwanan, samahan mo lang ako. Sige. Basta pwede magbulat din. Pero niya kapatid, kahit napagod itong si Elijah, si Abraham, si David, one thing is good about them. Lahat sila, dinala na ang kapaguran nila sa Diyos. They all brought their weariness to God. Alam niyo ang Kristiyano, nakikinig pa ba kayo? Yeah! Walang nakakulong kayo. Alam niyo, para tayong mga cellphone, kapag wala tayong charge, kahit ang cellphone mo yung iPhone 14 o iPhone, ano ba hindi ko alam eh? iPhone, ano ba pinaka-latest niya? 17, ayan. Ako naman, nakasarap ka ng iPhone. Ay, ang check siguro kami kinag yun, iPhone 14. para mapasaya lang ang pastor. Kaya lang ako'y mangyan. Hindi ko pa alam pakialaman natin sa cellphone. Ang hirap pakialam ng hindi mo alam. No? Pero ang cellphone, maganda. Pag may charge. Pero pag oras na walang ito ng charge, walang silbi. Right. Ang Kristiyano, kahit anong galing at talino at husay, pag wala ang kapangyarihan ng Diyos at pag-ibig niya sa Diyos, walang kwenta ang ating talent na taglay. Amen. We are useless. We are nothing without the power of God. Alala niyo yan? Sa 2 Kings chapter 6, meron sa lalaking nang hiram ng palakot. Alam niyo yan? 2 Kings chapter 6. Pakilala niyo yan. Nanghiram siya ng palakot. Di syempre, pag kayo puputol ka ng puno, kailangan meron talent. Ay pag-swing niya, humagis yung talent. Dalaglag saan? Yung puluhan. Tama. Nahulog sa ilog. O ngayon, kahit anong palo mo nga sa pulo, ay dahil walang talent, walang mapuputol. Walang kwenta. Nung mga problema siya, yung talent pa naman, yung, ano tawag doon? Ang tawag sa talent? May tinatay kayo eh. Puluhan. Ano ba? Ano yung puluhan yung handle? Sensya na eh. Teka, may nila. Sa akin lahat ang puluhan kayo. Ayun. Ngayon, nakialam si Elisha. Ano ba problema? Kasi yung talent ko nalaglag sa ilog eh. Paano hindi ako makaputuloy eh? Hiram lang yun. Magagato yung hiniraman ko. O sige. Ito na si Elisha, naghagis ng sanga. At hindi ko maintindihan, nagsagis ng sanga, lumutang bakal na tanang-tali. Nang ito'y makabalik dun sa nanghiram, tuwang-tuwa siya. Sapagkat muli siyang makakaputo ng puno at magiging isang makinabang. Tatandaan niyo po, balungkot ka kung gawa ka ng gawa sa Diyos, wala ang kapangyarihan niya sa buhay mo. Ngunit, kung nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos, kung nasa iyo pa rin ang pag-ibig ng Diyos, magsaya ka. Dahil may ganong kalalagayan, magbubunga sa gawain ng Diyos. Amen po ba? Without the power of God, 2 Timothy 1:7 says, but God hath not given us a spirit of fear. And hath given us a spirit of fear, but of power and of love, and what? Ano yung pangatlo? In a sound mind. Kaya ang binigay ng Diyos sa atin, tayo para tayo makapakinabangan, is power, love, and what? Sound mind. Galatians 6:9 says, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. You know, weariness, yung pagiging pagod, sa Galatians 6:9, in this verse, ay hindi nangahulugan ng pisikal, kundi spiritual na kapaguran. You know, being weary is a lack of spiritual strength. Question, nagbabasa ba kayo ng Bible every day? And what is required of us? Anong nire-require sa atin ng Diyos in reading the Bible? In studying day and night. Dalawang verse ang alam ko dyan. One is in Psalm chapter 1. Blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of, nor sitteth in the seat of, but his delight is in his law he that meditate day and he shall be like a tree planted by the rivers of, his lips shall not wither, and he shall have his fruit in his season, and whatsoever he doeth shall what?
Ano man ang gawin ng tao na nag-aaral ng Biblia at sinunod ito, sasagana. This book of the law, ano yun? Joshua 1:8. Thou shalt not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate. It is required na kapag nagbasa ka ng Bible, you study it, you analyze it, and after getting the lesson doon sa iyong binasa, you pray that you will be able to apply it through the help of the Holy Spirit. And that thou mayest observe to do all things that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good believing. Ang gusto ng Diyos, maging matagumpay tayo sa buhay Kristiyano. No God will wish na tayo failure. He wants us to be victorious sa buhay na ito. Second, bakit ang Kristiyano nalalamig? Hindi dahil sa pagod lamang, but because he got wounded and not healed over a fellow Christian. Ang lalim ba ng English ko, Pastor? Ibig lang naman pala na sabihin, nasaktan. Sumama ang loob. Merong nakatisod na Kristiyano. Bakit nagtatagal yung panalamig mo? Hindi ka nagpapatawad eh. The only way para tayo mawala ang panalamig, magpatawad ka sa nagkulang sa iyo. Amen? Amen. Kung ang Diyos kayo nakapagpatawad, ay ikaw pa. Di ba? Meron lalaking pinatawad ng napakalaking halaga ng amo. Takot-takot nga siya kung bakit napatawad siya, no? Pagkatapos, meron pala siyang kasama na may utang sa kanya kaunti. Ano mong ginawa? Pinakulong. Naalaman ng amo kanyang ginawa. Hindi ka na natuto sa aking ginawa sa iyo. Nakalaki ng utang mo, pinatawad kita. Ayun, pinarusahan din siya. Kapatid, bakit ba napakahirap magpatawad sa kapwa? Kung iisipin natin, mas marami tayong kasalanan ginawa sa Diyos na pinatawad niya. Sa kakarampot na ginawang pagkukulang sa iyo ng kapatid mo, bakit hindi magawang patawarin? Sa tulong ng Holy Spirit, patawarin mo na sapagkat mahirap ang nabubuhay na may galit sa puso. Alam niyo ba kapag tayo hindi nagpapatawad sa kapwa, nalulungkot ang Holy Spirit? Ephesians chapter 4, 30-31, tingnan natin. Tingnan natin. Ephesians 4, 30-31. Salamat sa hangin na yun. Para akong nangihihit. Sabi sa 30-31, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of what? Redemption. Let all bitterness, ano yung bitterness Tagalog? Kabaitan o sama ng loob, at puot, at galit, at kadaldalan, at masamang salita ay maalis sa iyo ng buong, kasama ng buong malisya. Kaya hindi natutuwa ng Diyos kapag hindi ka nagpapatawad. Kaya kapatid, pag nagpatawad ka, nanalo ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Pero pag hindi ka nagpapatawad, nanalo si Satanas sa buhay mo. Question, sino gusto mo manalo sa buhay mo? Sino gusto mo makilala sa buhay mo? Kaya kalimutan mo na yung feelings na yan. Magpatawad ka na, bahala na ang Diyos, and I forgive you. At sana you forgive and forget. Ha? Huwag yung pag nag-away kayo ulit, nakakagda mo noon! Hinukay mo na naman, nakalibing na. Dapat past is? Past. Past is past. Masarap mabuhay ng wala akong kagalit. Mamamatay na lang kung sugat. May kagalit ka pa. Mamamatay ka. Ba't hindi ko makakalimutan? Pagit. Ha? Okay, dati ba dati? Apo, artista. Apo, maarte lang yung artista. Okay. Kaya mga kapatid, I tell you, pag di ganyan ang problema, kung di saan, ito na kakagin. Pag may welcome song, yung magkagalit sa church, ay, ang galing mag-overtake. Oh! Halata, kung sino ayaw kamaya. Hindi nagkakamaya. Pagkakainan mo, ha? Ikaw naman ha? Usyoso ka, pusi pa. Marites, maripos ka, marisol. Diba? Pero kapatid, simple lang mo yan. Alam mo kung bakit di ka magpatawad? Mataas ang iyong pride. Pride goeth before destruction, and a Holy Spirit before. Bakit si Satanas? Bakit nagkaroon na Satanas? Ba't napaalis Satanas? Pride din. Bakit may nakialaman ni Eva yung pinagbabawal ng Diyos? Pride din, kasi magiging Diyos siya eh. Alam ang mabutit masama. At yung mapapride na yan, hindi magkakaroon ng magandang relasyon.
Right. Kaya sa mag-asawa, dapat isa dyan bumaba. Ang tanong, sinong unang bababa? Palagay mo, Getchur, sinong unang bababa sa inyo ni Mrs.? Palagay ko, isang titig na Mrs. Ano? Tumpak! Oo! Parang kami, matapang lang kami pag nasa simbahan! Pagdating ng bahay, hello, dear! Pag-akala niyo mga Ilongga, ang asawa Ilongga, malambing magsalita, pero matapang yun. Matapang ka! Ay, wala akong sinabi. Pero the only way para mapahumpa mo ang galit ng isang tao ay sa magitan ng pagpapakumbaba. Right. Sa ngayon, nagpakumbaba ako. Tiyempo din ako, babawi ako sa iyo. Alright? Talagang kahit kailan hindi ko napaluhod ni Mrs. Pero isang araw, hindi ko napaluhod si Mrs. Pero isang araw napaluhod ko siya. Alam mo kung bakit? Nasa ilalim mo ng kama, lumabas ka dyan! Okay, joke sa mga kasawa. Listen, sometimes, dahil sa panalamig natin, anong sabi natin? Linggo na naman. Parang hindi ka masaya, ano? Ayan, linggo na naman bukas. Sometimes, when we are asked to say our thanksgiving, minsan hinihinga ka magpasalamat sa Diyos. Wala kang maalala. This tells us na talagang malamig ka na. Wala kang masabi sa kabutihan ginawa ng Diyos sa iyo. Nakakalungkot yun. Tapos may preaching. Nandun ka. Pero umuwi ka, wala ka na may kwento magandang sinabi ng pastor. Hindi ka na-bless. We are listening to the preaching and our minds wander. We come home after worship but not blessed. Wala na yung gutom at uhaw sa salita ng Diyos. Number 3. Una, anong dahilan? Pagod. Pangalawang dahilan? Pusong nasugatan. Totoo naman eh. Ay kasi pusong mo di ba? Pag nasugatan ka. Ay, kung makita ko bumungalo, kaya ayaw kumatin ng church eh. Sira ang araw. Pero kapatid, ang pag-alis sa church is not the solution. Amen. Dapat yan hinaharap mo. Kung talagang Kristiyano yan, no? At nagpakumbaba ka, wala namang Kristiyano kada ng tigas ng puso. Pag dinaan mo sa pagpapakumbay, hindi papababi. Kailangan meron lang bumaba una sa inyo. And then the third one is our love for the world. Ang problema, bakit ka nang lamig? Kasi sabi ng Diyos, huwag mong ibigin ang sanlibutan. Anong ginawa mo? Yan, maging worldly na tayo. Saan ka mas masaya? Sa mall o sa church? Yung totoo, ha? Saan ka masaya? Sa mall o sa church? Church? Parang, church? Ha? Sabi na natin ang totoo. Tayo ay, ang Kristiyano, kahit ang Kristiyano, we are materialistic people. Masaya ka. Sinong di magsasabi masaya siya pag may pera? Sino masaya rito pag may pera? Hindi kayo masaya pag may pera? Masama ba pera? O hindi mo eh. Pero ano masama sa pera? Ang ibigin ito. For the love of money is the root of all evil. Wala sa verse ka, root of all evil. Diba? Nabiro ako naman si Ruth. Diba? Sabi ng 1 John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. Ano ba kinatatakutan ng Diyos? Bakit niya ayaw mahalin natin ang mundo? Bakit niya ayaw niya mahalin natin yung mga bagay sa mundo? Kasi alam niya, mapapalayo ka sa Kanya. Alam niya, mas magugusto mo yung mundo kaysa paglilingkod sa Kanya, kaysa gawain ng Diyos. If any man love the world, the love of the Father is not in him. 2 Timothy 4:10. For Demas had forsaken me, having loved this one, this present world. Kaya minsan yung mga lingkod ng Diyos na wala na sa paglilingkod, dahil mas minahal niya ang mundo kaysa gawain ng Diyos. We are not focused on God anymore. Luke 12:34.
Ano sabi ng Luke 12:34? Luke 12:34. For where your treasure is, kung saan nandun ang kayamanan, tunay na tinutuloy mong kayamanan, nandun din ang iyong puso. Oo. Pinagpalit namin ni Pastor Jas ang masarap na buhay bilang isang professional. Pastor Jas, commerce graduate, may negosyo, may alagang baboy sa Philippine One. Ha? Hindi ko sisuwalat lahat ba? Magkakagal. Pero alam mo yan, may mga blessing yan. Pero iniwan niya lahat. May maganda akong pwesto sana sa Union Chemicals Incorporated. Kung tawagin ni Aji Nomoto. Si tatay ay supervisor. Ang ninong ko ay head ng production. Pag nakagraduate ko ako, ako'y iuupo as manager sa marketing department. Wow! Yun ang buhay ng kumpanya ng Benchin. Sa marketing, di ba? Nandun ang pera. Kaso, Ninong, magpapastor ako. Ha? Galit sa akin ng ninong to. Magpapastor, ano ba mapalaman dyan? Hindi ho. Dito ko tinawag. Anong tinawag? Walang pera dyan. Meron ho! Kaya hindi perang hating hanap. Kami mga pastor, we did not become pastors because of money. Sabi nga sa qualification namin, not of filthy lucre. Totoo ko. Kung pagpapayaman, totoo, papastor. Hindi naman yumaman sa ibang paraan. Kaya baka mapalayo sa Diyos eh. Ano kaya, kung ako yung direct-pastor at naging manager ako ng marketing department, baka napalayo sa Diyos. Baka kung manginginom na rin. Baka wala ako sa church. Wala ako sa gawain ng Diyos. Hindi na baling hindi maging mayaman. Huwag lang mawala sa gawain ng Panginoon, kalooban ng Diyos. The safest place in the world is in the center of God's will. Amen. Yun ang pinakaligtas na pwesto ng buhay na ito, kundi yung nasa kalooban ka ng Diyos. When we love the things of this world, kapag minamahal mo mga bagay sa mundo nito, yung mga bagay natin tinatanggap, anong tawag sa iyo? Worldly ka na. Sabi ng Romans 12:2. Ano sabi ng Romans 12:2? And be not conformed to this, but be ye what? Be transformed by the renewing of your mind. Ha? Ano sunod? That ye may prove the things which are good and acceptable and perfect what? Sabi ng James chapter 4, verse 4. Ye adulterers and adulteress, don't you know that being a friend of the world is the enemy of God? Alam bang kapag kinaibigan mo ang mundo, magiging kaaway ka ng Diyos? Delikado pala. No? Kaya mga kapatid, ikatlong dahilan kung bakit ang Kristiyano nanlamig, minahal niya ang mundo. It is possible, brethren, that our hearts is not on God anymore. Ang mga mananampatay, worldly at empty ang kanilang mga puso. Walang hamon na maglingkod. At pwede rin gawin ang lahat ng bagay dahil tungkulin. So, Brother Luis, lahat ka masaya. Pag nagpapakanta. Ano po ginagawa niya? Huwag mo sagutin, preaching ko. Wala ka sa Sunday school. Tinatawag kita. Huwag mo ako sagutin. Ano po ginagawa niya? Dahil tungkulin mo? Dahil sinabi ni Pastor Jas? Ano po ginagawa niya? Ay yung mga involved sa church. Ano ginagawa niya? Sana hindi dahil sa tungkulin. Kundi dahil sa ang puso mo ay nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa gawain ng Diyos. Amen. Ganda, no? Yung motive na yun. Remember, God is not actually looking on our hands, but rather in our hearts. Ang Diyos, ang tinitingnan niya pag gumagawa tayo, hindi yung kamay. Hindi yung ganda ng boses mo, no? Yan, si Rocky, maganda ang boses niya. Huwag lang yayabang, no? Kilala ka niya. Kaya, pag gagawa ka sa Panginoon, check your motive. Alamin mo kung bakit mo ginagawa ito. And a heart that is far from God, ang puso na malayo sa Diyos, ay isang madaling target na pagkahulog sa tukso. We are easily attracted to the world. But a heart near God, ang pusong malapit sa Diyos, ay nagtataglay ng mga paninindigan na malakas.
Maaaring ang tao ay matuwa sa iyo. We can impress people. Ha? Pag si Luis ay nagpapawit, kita ko ang mga tao, engganyo. We can impress people. Pero alam ng Diyos kung kung ginagawa mo yan para sa Kanya. Oo nga, mga tao natutuwa sa iyo. Pero posible ba na ang Diyos hindi natutuwa sa ginagawa mo? It's possible. Kasi siya lang ang nakakakita ng motibo mo sa iyong ginagawa. Hindi mo pwedeng lumohin ng Diyos. We cannot fool God. He knows if we are not genuine. Hindi ka, alam niya kung peke ang lahat ng ginagawa mo. Pag-artista lang. And by the way, we cannot bribe God. Hindi mo pwedeng suhulan ng Diyos. It's a waste of tatanan nyo. Malaking pag-aasay ng oras gawin ang lahat ng bagay na may taglay na malabot na puso. Kaya minsan, pastor, galang mo na lang yung iba. Pag sinabi niya, pastor, titigil muna ako sa kwan. Hindi na mag-aayos muna ako sa buhay ko. Kasi, parang hindi maganda eh. Kanta ako ng kanta. Pero sa likod noon, may ginagawa ako, pastor, na ano eh. Hindi tama eh. No? Sabi ng mga tao, wow! Baka kanta. Alam mo, kagaling-galing, kasaya-saya. Kung hindi ko pa alam, nakita ko siya. Ganito, ganoon. Paano ka makakakanta ng ayos kung siraan yung patotoo? Right. Napakahirap yan. Kaya ang dapat mo nang ginagawa, inaayos mo na ang sarili bago bumalik uli sa gawain ng Diyos. Our first love to God should be our business. Now, number 3. Nakita natin ang reality. Nakita natin ang reason kung bakit tayo manlalamig. Pero, ano kaya ang remedy? Ano kaya ang solusyon sa problemang yan? Ready na kayo? Revelation 2:5. Revelation 2:5. Saglit ko. Nauuhaw na. Ano po sabi sa Revelation 2:5? Remember therefore from whence thou art fallen. And what? And repent. And do the first works, or else I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of his place. Except thou repent. Alam mo, pag hindi ka na nabalik sa Panginoon, sooner or later, magugulat ka na lang, kinuha na ng Diyos ang iyong buhay. Wala ka na. Sana, habang meron ka pang pakiramdam at hindi ka manhid, tugunin mo ang panawagan ng Panginoon na manumbalik sa Kanya. 3 bagay ang sinasabi ditong paraan para tayo magbalik. Number 1, remember where we have fallen. Number 2, repent. Pag naalala mo kung saan ka bumagsak at ang naging dahilan ng iyong pagbagsak, ano susunod mong gagawin? Magsisi. And after repenting, what's the last one? Return. Remember? Remember? Repent. Ano sunod? Return. Magbalik tayo. Ano una? Remember. Remember therefore from whence thou art fallen. Remember how we used to be happy. Naalala niyo ba kung saan kayo una naging masaya? Saan kayo naging masaya? Sa pagbabasa ng Bible. Dati-dati, umpisa ka ng alas 9. Tatapos ka ng alas 2, alas 3. Hindi ka na tatapos sa pagbabasa ng Bible. Guhit ka ng guhit. Kulay ka ng kulay. Parang ayaw mo nang matapos sa pag-aaral ng Biblia. Na-inlove ka na sa pag-aaral ng Word of God. Nawala yun. Yun na nawala eh. Nawala na yung Bible step reading mo. Nawala na yung prayer mo. Hindi ka na naging special number. Hindi ka na sumasama sa soul winning. Alalahanin mo kung bakit ka bumagsak at saan ka bumagsak. Ha? Nagkaroon ka ng relasyon na hindi ka ba Kristiyano, na-involve ka sa isang negosyo, hindi ka looban ng Diyos, gumawa ka ng desisyon na hindi na pinagpaalam sa Diyos, alalahanin mo kung saan ka bumagsak. Alalahanin mo kung paano nung araw, masaya kang nagsasabi ng kabutihan ng Diyos
at kung gaano siya ka-espesyal sa buhay mo. Brethren, huwag tayo sanang manatili sa nakaraan. Pero unawain mo kung gaano kagandang pagiging malapit sa Diyos. Ang dapat sinisikap natin, bago maging malapit sa kapwa, sikapin mo maging malapit kauna-unahan sa Diyos. Amen. Amen po ba? Remember how good God is to us. Remember who we are before. Makasalanan tayo. Walang kwenta ang buhay natin. Hindi ba nga siguro, patapon na ang buhay. Pero salamat, nakilala mo ang Panginoon. Nabago ka. Nag-iba ang tinahak mong landas. Naglilingkod ka na sa Diyos. Pinagpala ka ng Diyos. Huwag mo na ipagpalit ang buhay na meron ka ngayon kay Kristo. Sapagkat yun ang magiging dahilan ng pagkalabig mo ulit. Second, repent. Pag sinabing repent, it's a change of mind and a change of heart. Ang pagbabago ng isip at pagbabago ng puso. Siyempre, pag-repent ka dahil naunawa mo kung ano ang naging kasalanan at pagkukulang. Iyon ang ihingi mo na ang patawad. Ang Diyos may ipapatawad. Amen. Sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our what? Our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pero tingnan niyo yung Hebrews 10:17. Hebrews 10:17. And their sins, good naman nakalagay? Hebrews chapter 10, verse 17. Ano nakalagay po ron? Hebrews 10:17. Ano nakalagay po ron? And their sins and iniquities will I what? Will I remember? Yan ang kaibahan ng Diyos at ng tao. People may forgive but does not forget. But God forgives and what? Forgets. After remembering where we have fallen, lumapit tayo sa Diyos at tumingin ng tawad. Hinihingi natin ang kanyang kapatawaran dahil nawala yung pag-ibig natin sa kanya. At kung anong natin ginagawa, aminin mo, yun ang kailangan aminin mo ang iyong mga pagkakamali at ang iyong pagkukulang. Huwag kang magkunwarit, magsinungaling, lalong hindi nakakatulong yan. Be honest about what we are now, having a broken heart. Maging totoo ka sana sa iyong sarili. And the last, return. Magbalik ka. Di ba? Naalala ko yung kanta nyo, no? Patawad, Panginoon, sa aking nasalan, nagawa kong kasalanan. Nakalimutan yung lyrics, napakaganda nun. Nakakanta ko yan. Okay, so, the best thing to do is go back. Balik ka ulit sa soul winning. Balik ka ulit sa pag-aaral at pagbasa ng Biblia. Gawin mo ang pag-aaral na may intensity. Bumalik ka sa pagbibigay ng ikapot handog sa church. Magbalik ka ulit sa prayer meeting, Sunday school, worship. Sumama ka sa gawain ng Diyos. Walang pusong malamig na hindi kayang painitin ulit ng Diyos kapag nagbalik. Amen. Sabi ng Job, ipapayo sa inyo. Napakagandang chapter sa Job, chapter 22, verse 1. Job, chapter 22. Are you still listening? Amen. Sa Job, chapter 22, and verse number 21. Anong sabi ng Biblia po sa chapter 22? Dagdag ko lang po ito. Acquaint now thyself with Him, and be at peace. Makipag-peace ka ulit sa Diyos. Thereby good shall come unto thee. Verse 22. Receive, I pray thee, the law. Tanggapin mo uli ang batas mula sa kanyang bibig at ilagay mo ito ang mga salita niya sa iyong puso. Verse 23. If thou return to... Ano sabi ng verse 23? Pakibasa po. If thou return to... Thou shalt be built up. Alam mo, pag nagbalik ka sa Diyos, palalakasin ka niya uli. Amen? Amen. Thou shalt put away iniquity far from thy... Aalisin mo lahat ng kasamaan, ha? Kung ikay may mga ginagamit sa bahay na nag-aakay sa isa kasalanan, tapon mo na, huwag ka na manginayang, mga magazine, mga anong bagay yan, no? Then shalt thou lay up gold as dust, and the gold of Ophir as stones of the brooks. Verse 25, Yet the Almighty shall be thy defense, and thou shalt have plenty of silver. Aba, pag nagbalik ka para sa Panginoon, lalo maraming blessing. Amen? Amen. Wow!
And then thou shalt have delight in the Almighty, and thou shalt lift up thy face unto God. Thou shalt make thy prayer unto Him, and He shall hear thee, and thou shalt pay thy vows. Sa pagtatapos po, ang Diyos po natin, mapagpatawad na Diyos. Sa po'y Diyos ng ikalawang pagkakataon. Siya ay maawaing Diyos, mabuting Diyos. Kaya, wala tayong dapat kung hindi magsisi. Aminin ang naging pagkukulang. Patatawarin ka ng Diyos. Mahal ba tayo ng Diyos? Amen. Naunawaan ka niya. Magbalik ka sa pagiging aktibo sa gawain niya. At tiyakin mo na lahat ng gagawin mo dahil sa pagmamahal mo sa Kanya. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat. Once again, thy words has been delivered and proclaimed. I pray, Father, na ang iyong makapangyarihan salita ang gumawa sa puso ng bawat isa. Pagpalaan niyo po ang panyaya, tawagin natin Pastor Just to continue this invitation. Tayo po'y tumayo sa pagpapatuloy ko ng panalangin. Manaming Diyos, salamat. Ang aming pong dalangin sa hapong ito, kapag dinigin mo po ang aming pong mga puso sa paglilingkod po sa inyo. Ituwid mo po ang aming pong mga motibo, ang aming pong layunin, bakit kami po ay maglilingkod sa inyo. Bakit kami ay susunod sa iyong mga utos? Bakit kami ay mag-aakay ng kaluluwa? Bakit kami ay magbibigay ng aming tithes and offering? Bakit gagawin namin ang pag-aaral, pagbabasa ng iyong banal na salita? Nawa po, Panginoon, maging malinaw sa buhay ng bawat isa. Gagawin namin ang lahat ng mga ito dahil sa aming pong pag-ibig sa inyo. Karapat dapat ang mahalin sapagkat ang lahat na meron po kami, ito po ay galing sa inyo. Karapat dapat na ikaw ay aming mahalin at sundin sapagkat kami po ay hindi po naniligtas sa kapahamakan sa impyerno. Karapat dapat na ikaw ay aming pagtituran sapagkat sa bawat araw, kami po ay hindi po ininingatan. Nawa mga kapatid, mga minamahal, ibigay natin ang ating pong the best na paglilingkod sa Panginoon. Ito po yung araw, ito yung panahon na kailangan na natin magtapat sa Panginoon. Huwag na natin patigasin pa ang ating mga puso. Huwag natin piliin ang sumuway ang hindi pagsunod sa kanyang mga utos. Habang lahat ay nakayabot mga kapatid, hindi ko po alam paano nangusap sa inyo salita ng Panginoon. Alam ko, ako'y naniniwala na simula kaninang umaga at hanggang ngayon, ang salita ng Panginoon ay patuloy na nangungusap sa inyo. Mga kapatid, mga minamahal, kung meron po kayong mga kasalanan na nais ilipod niyo hapon ito, ihingi ng tawad sa Panginoon. Ating po ilapit ito sa Panginoon. Ating po hilingin sa Panginoon na pakalinisin ang ating pong puso't isipan. Sapagkat kung mananatili madumi ang ating puso't isipan, mananatili tayo sa paggawa ng kasalanan. Ito po yung magiging dahilan upang tayo ay patuloy na manlamig sa ating pong paglilingkod. Habang lahat ay nakayukot na kapatid, hindi ko po alam kung ano yung nais mo pong ilapit, idalangin sa ating pong Diyos, sa ating pong Panginoon Jesus. Kaya sa oras na ito, upang magkaroon po tayo ng tunay na revival sa ating pong puso, sa ating pong buhay, lumapit po tayo, lumuhod tayo, magpakumbaba tayo, at isang-isip sa puso ang mga bawat salita na ating napakinggan simula kanina ng umaga at ngayon. Napakalinaw po ng mensahe. Nawa tayo po'y talagang narito upang makinig ng salita ng Diyos. At sana, dalangin ko, handa tayo na ito'y ating sundin at i-apply sa ating buhay. Sige po,
magsimula po yung panalangin po natin ngayon. Meron po tayong 2 minuto para manalangin. Sige po, doon po tayo.